Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga katinapay. Gabi. Kamusta? Maraming salamat sa muli niyong pagsama sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Amen. Tinapay. Amen. Tayo po ngayon ay nasa 27th week in Ordinary Time. At ang ating pong unang pagbasa ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Bago ko basahin mga tinapay, batiin ko si Brother Fernan na birthday niya. Ay. Itong darating na happy birthday ko. Bigla ako. Kala mo may re-reveal ako. Okay, mga kapatid, daw na tayo sa unang pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula kay Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo dinggin, bago ninyo ako iligtas sa kahakasan. Bakit po kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabila-bilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo upang mabasa agad sa isang sulyap at may pabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang maganap ito. Ngunit mabilis na ililipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ito ang mensahe. Mabibigo ang hambog sa kanyang pagmamataas, ngunit mabubuhay ang matuwid sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun, maraming salamat Brother Jess Yes, sa bro. pagbasa mo sa ating first reading. Ngayon naman bro, ano yung naging reflection mo dito sa ating unang pagbasa? Bro, si Propeta Habakuk. So, si Propeta Habakuk ay isa siyang minor prophet. So, paano ko siya nasabing minor prophet? So, ibig sabihin, pag may minor, may major. So, ibig sabihin ng minor prophet, sila yung may mga maikling kabanata. So, may mga kasama din siya, katulad ng mga reading natin ng daan, si Amos. So, si Habakuk kasi bro, kaya tinawag siyang minor prophet, kasi meron lang siyang 3 kabanata or 3 chapter. Nakatulad din ni nila Propeta Amos, nila Joel, mga hanggang 10, 12 lang sila. So yung mga major prophets naman nakatulad nila Isaiah, nila Jeremiah, nila Ezekiel. So sila may mga chapters na more than 50, 40 about. So silang So si Propeta Habakuk ay isa siyang propeta ng bakit, paano. So sa madaling sabi, siya yung propeta ng matanong na propeta. Kaya napansin mo sa mga binasa ko, puros mga katanungan. No? So yun yung kanyang dialogo sa Panginoon. So sa pagtatanong. No? So hindi siya yung more than in wisdom. So, pero yung mga tanong ni Propeta Habakuk ay doon niya nalalaman yung tunay na kasagutan sa isang parang talinghagang sagot ni Yahweh. No? Pero dito, napansin ni Propeta Habakuk na ba't ganun? No, kung may Diyos, ba't ang daming kasamaan, ang daming mga nagpapatayan, ang daming mga krimen, Kaya kinausap niya, dialogo, ang Panginoon. Kaya ang sabi nga ng Panginoon na ang mensahe niya na mabibigo ang mga hambog sa kanyang pagmamataas, ngunit mabubuhay ang mga matutuwid sa pamamagitan ng Diyos sa katapatan. So, ibig sabihin, may plano ang Diyos. So, wag tayong basta sinasabi ng Diyos kay Habakuk na wag nating pangunahan yung plano ng Diyos. Amen. Kasi ang Diyos may plano kung meron mang mga krimen kasamaan sa isang lugar. Kasi ang hustisya ay talagang ginagawa naman ng Panginoon din yan. Kaya yung plano ng Diyos, kung inisip natin na, for example, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, may Diyos ba talaga? Ba't ang Diyos hindi siya kumikilos sa kabila ng mga nangyayari sa paligid? May patayan, may nakawan, may corruption, may mga nagugutom. May totoo bang may Diyos? Pero mga kapatid, mga brothers, ang Diyos may plano yan. Amen. Wag nating isipin na walang ginagawang Panginoon sa mga bagay na yan. Pero, bagamat ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos ng hustisya at ang plano ko ay matutupad.
Kaya sabi nga din dito sa binasa ko na sa isang tapyas ng bato, isulat mo na ihahayag ko na ito ang mangyayari sa mga taong tinutukoy ni Habakuk. Yun mga kapatid. Ayan, nice. Thank you bro. Galing. Amen. Amen. So yun mga brothers, Brother Mark. So dako na tayo sa ikalawang pagbasa na babasahin. Brother Mark. Okay. So, ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, pinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon, ang aking pagkakabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, Brother Mark. So para sa iyo, bro, paano mo siya mabibigyan ng mensahe or interpretation, bro? Okay, so yun, so yung ating binasa, yung ikalawang pagbasa, ay tungkol sa sa pananampalatayang itinuturo ni San Pablo kay Timoteo. No? Siyempre, si Saint Paul nga nakulong, di ba? Yes. Pero, ayun, ginawa niyang halimbawa yung sarili niya na kahit siya inakulong, yung pananampalataya niya ay hindi tumigil. Pagkus mas lumakas pa ito. Mas nagtiwala pa siya sa ating Panginoon. Yes. Na, yun din yung tinuturo niya kay Timoteo. Yes. So, sino ba si Timoteo? Ngayon, kaya nagbasa ako eh. So, nabasa ko na si Timoteo pala, leader siya ng simbahan. At siya yung naging kauna-unahang obispo ng Epeso. Yes. No, so itinuturo sa kanya na kailangan yung pananampalataya mo maging matibay, malakas, no, mapagmahal kasi nga ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay espiritong malakas, no? Espiritong nakakapagpatatag, nakakabigay ng mga mabubuting bagay sa iyo at hindi karuwagan. No? So napaka-importante na dapat malaman niyo na Timoteo kasi nga may hawak siyang mga tao. Kumaga nagbibigay siya. Sabi nga, sinasabi pa nga sa binabasa natin kanina na siya yung magbibigay ng patotoo tungkol sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. No? So, ibig sabihin, maghahatid siya ng mabuting balita. Amen. Na dapat, kung magbibigay ka ng mabuting balita, dapat malakas yung conviction mo, malakas yung paniniwala mo na totoong Diyos ang iyong ipinaglalaban. Yes, tama. Totoong ang ating Panginoon na si Jesucristo ay ang ating Panginoon. No? Yes. So, napakahalaga na dapat malaman niya yun at kailangan hindi lang dapat alam yun. Kailangan inaalagaan. Amen. No, kasi ang ating pananampalataya, hindi naman yan consistent na laging malakas. Parang apoy, nag-aapoy, no? So, kailangan din natin siyang alagaan. Kailangan mas pagliyabin pa natin yung apoy, mas palakasin pa yung pananampalataya. Amen. Kasi pag humina yan, mamatay yung apoy. Tama. So, magiging mahina rin yung pananampalataya natin at babagsak. Na tinuturo sa atin ng ating second reading na dapat hindi ganun. Dapat mas patatagin natin yung ating pananampalataya. Mas magtiwala tayo sa ating Panginoon, mas magmahal tayo, mas ituro natin yung mga turo ng ating Panginoon, yung tinuturo pa nga ni Saint Paul. Kasi nagbibigay siya dito ng mga katuruan na dapat ganito yung gawin mo. No, kasi nga siya kasi syempre, kumbaga,
sa dami na experience niya, no, Mm. sa ating Panginoon, tinuturo niya kay Timoteo kung ano yung mga dapat gawin bilang isang leader. Yes. Ano, hindi lang basta isang ordinaryong tao, kundi bilang isang leader, ano ba yung dapat mong gawin? Mm. Kasi kailangan ikaw maging ehemplo ka Oo. at ikaw yung pagmumula ng ah, kaya magiging ano siya, instrumento ng Panginoon para mas lumawak, mas mag-apoy yung pananampalataya ng mga nasakupan niya, which is hanggang ngayon dapat ginagawa natin. Amen. No? Kasi yung pananampalataya naman natin, hindi naman yan laging on fire kayo, di ba? Hindi naman laging minsan nagkakaroon pa nga tayo ng spiritual dryness, no? Yes. Kasi sa mga problema, no, sa mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin ina-expect, no, na biglang, ba't ganito? Oo. Ba't ang hirap? Ba't naman tayo nahihirapan ngayon? Mm. Pero, yun nga, tinuturuan tayo na sa mga ganong pagkakataon, sa mga hirap, sa mga dusa, yung pananampalataya natin ay kailangan mas maging matatag pa rin. Yes. Kasi nga, ang binigay sa ng ating Panginoon ay ang Espiritong nagpapatatag, nagpapalakas, nagbibigay ng inspiration, nagbibigay ng motivation, nagbibigay ng lahat ng kailangan natin para mas manampalataya at mas magtiwala sa ating Panginoon Amen. kahit ano pa yung nangyayari sa Tama. ating buhay. Yes. Amen. Amen. Nice. Yun. Tsaka who better than Saint Paul, di ba? Siya talaga yung matindi ang conviction. Oo. Kaya pag sinabi niya yung kay Timoteo, sigurado masusway yung nararamdamang panghihina ni Timoteo. Okay, so natapos na po natin yung first reading at tsaka yung second reading. Ngayon naman po ay dumako tayo sa mabuting balita na babasahin po ni Brother Fernan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, so ang ganda ng buting balita, no? Amen. Ang bigat. No? So, Brother Fernan, ano ba yung mensahe? Tingin mo mensahe ng ating binasa ng mabuting balita? So, habang binabasa natin tong gospel, dalawang importanteng bagay yung nakita kong mensahe rito. So, yung unang part, it is about the quality of our faith. So, sabi, di ba, kahit na kasing laki lang ng butil ng mustasa yung pananampalataya mo, pwede mong iutos dun sa puno na doon lumipat sa dagat at doon susunod sa iyo yung puno. Yes. Di ba, dun sa unang part ang sabi ng mga alagad, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya sa Diyos. Well, ang ibig sabihin lang dito ng ating Panginoon, hindi yun depende sa kung gaano karami yung pananampalataya mo. Yung quality. No? Kahit konti lang siya, basta totoo yung pananampalataya mo, magagawa mo yung bagay na yun. Yung in-example kanina. So, paano mo ba malalaman? Parang napaka-vague, no? Malaki, maliit na pananampalataya, tas tunay. So, yung malaking pananampalataya, yan yung talagang hindi ka na natatakot sa kahit na anong bagay. Yung sobrang,
na kahit ano, hindi ka na nararatel, wala ka nang Hindi ka nag-worry. Oh, kasi sobrang nagtitiwala ka sa Panginoon. Yes. Yung maliit naman, yung sinasabi naman dito maliit, naniniwala ka nun sa Diyos. Talaga, totoo, naniniwala ka. Pero, natatakot ka pa rin. Kumbaga, kulang pa. Pero, ang sinasabi nga dito, kahit maliit yan, kung tunay yan, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Example, gamot. Yung gamot na authentic. Di ba? Kahit konti lang siya, tatalab. Yun yung nilalarawan ng ating Panginoon. Maging totoo tayo sa pananampalataya natin. Kahit maliit pa yan. Kasi tayong nag-uumpisa pa lang. Siyempre, ang pananampalataya natin, kapraso pa lang, konti pa lang. Huwag mong hilingin na dumami. No? Ikaw mismo yung gagawa ng paraan. Gawin mong tunay yung pananampalataya mo. Di ba? Yung pangalawang part naman, humility. No? Bilang ikaw ay lingkod ng Diyos. Sabi nga, no? Ang alipin, hindi mo naman yung pupurihin dahil ginawa niya yung trabaho niya. Di ba? Tayo, mga empleyado tayo. Kapag ba ginawa natin yung trabaho natin, sasabihin ba ng boss natin, very good? Hindi. Trabaho mo yan eh. Di ba? Kasi tayong mga tao, no? Pagka tayo gumagawa ng kabutihan, pag tayo nagsiserve sa Panginoon, minsan, pag nagkaroon tayo ng problema, ang sumasagi agad sa isip natin, bakit Lord, nagsiserve naman ako Gumagawa naman ako Lord ng mabuti. Ba't ko to dinadanas? Well, yun mga kapatid, yung itinuturo sa atin itong ating mabuting balita. Wala tayo sa posisyon para questionin natin ang ating Panginoon. Dahil ang kanyang wisdom, hindi masukat, hindi kayang tapatan. Yes. Kung hindi niya ibinigay sa iyo yung dahilan, kung hindi niya ipinaliwanag sa iyo, kung hindi niya ipinakita sa iyo yung reason kung bakit mo yan dinadanas, ibig sabihin lang nun, hindi mo yun dapat malaman. Ang kailangan mo bilang ikaw ay lingkod ng Panginoon. Yes, Lord ka lang. Amen. O syempre, mahirap. No? Actually, lahat naman ng nagiging mensahe sa atin ng Panginoon, mahirap siyang gawin. Well, ganun po talaga dahil ang pagsunod sa Panginoon, hindi po yan cakewalk. Kasi ang reward po nito, everlasting life. Di ba? Ang isang bagay na importante, para makuha mo yan, pinaghihirapan yan. Amen. So, ang mensahe rito, kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na magpakumbaba, huwag natin siyang questionin. Kasi ito rin yung key para yung pananampalataya mo maging puro at lumaki. Amen. Dahil kapag natuto na tayo na huwag mag-question, kundi sumunod lang ng sumunod, masasabi natin sa sarili natin na ako'y isang aliping walang kabuluhan. Ginawa ko lamang ang iniutos sa akin ng aking Panginoon. Wala akong ginawang kapuri-puri, wala akong ginawa na para sabihin ko na ang Panginoon ay may utang sa akin. Walang utang si Lord sa atin. Tayo ang maraming utang sa Kanya. Kaya dapat hindi natin kina-question kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Yun lamang. Amen. Let's go. Okay, so nabasa na natin lahat at nabigyan natin ng nalaman natin kung ano ba yung mensahe ng ating mga binasa. Amen. So ngayon naman, Brother Fernand, ano sa tingin mo yung yung connection, relasyon ng mga binasa natin? So, upon contemplating, well, ang nakita ko talagang connection dito ay magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa, ito ay garantisado mabuti. Amen. Lahat ng kanyang plano, garantisado mabuti. At lahat ng kanyang ibinibigay sa atin, garantisado mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. So, bakit hindi ka magtitiwala sa isang Diyos na mabuti? Yes. Sa isang Diyos na matalino at sa isang Diyos na makapangyarihan. Nasa Kanya na lahat no? Tapos tayo naman, halos wala tayong kahit na na kayang i-offer sa Kanya. Pero siya, lahat ng pinaka nasa Kanya. So, ba't hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Sabi nga ng Panginoon, doon sa first reading, maaaring hindi ngayon yan mangyari. No? Pero, di ba sabi nga, isulat mo sa bato. Ibig sabihin, hindi yan mabubura.
Hindi yan magbabago, hindi yan masisira. Ihayag mo sa lahat ng tao. Maaring hindi ngayon, pero tinitiyak ko na mangyayari. Di ba? Doon naman sa second reading, sabi naman niya ni Pablo, no, maging masigasig ka. Kasi kapag masigasig ka, nagtitiwala ka, natutulungan ka ng Panginoon. Gawin mo yung iniuutos niya, di ba? Magpursige tayo. Huwag tayong magpadaig sa mga panghihina ng loob, sa kantsaw ng ibang tao, sa problema. Dapat tayo nagpapadaig dyan kasi nagtitiwala tayo sa plano ng Panginoon. At doon din niya sa mabuting balita na kahit ikaw, maliit lang yung pananampalataya mo, basta siguradong puro yan, magtiwala ka. Magagawa mo yan dahil ang Panginoon, tapat siya sa mga alagad niyang nagtitiwala sa kanya. At dahil tayo ay mga alipin lamang ng ating Panginoon, no? Dapat tayo ipaubaya natin sa kanya ang buhay natin. Kasi ang alipin, ipinapaubaya niya ang lahat ng meron siya sa kanyang master, di ba? So, hindi na tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Dahil ang Panginoon, planado niya na lahat yan. Hindi pa nako-conceptualize ang pagiging tao natin, no? Nakaplano na lahat yan. Alam na ni Lord lahat ng mangyayari, no? Kahit ito ang piliin mo, alam niya lahat ang mangyayari, no? Kaya ipaubaya natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Dahil 'di ba sabi nga, no? Kapag posible pa, hahayaan niya na ikaw ang kumilos. Kapag imposible na, siya na yung gagalaw. So ikaw, gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Kaya mo namang magbasa ng Bible, di ba? Kaya mo namang i-share sa kapwa mo yung Biblia, di ba? Yes. Hindi ka papakialaman ni Lord yan, di ba? Hahayaan niyang ikaw ang gumawa niyan. Pero yung natatakot ka na mapahiya ka, isuko mo kay Lord. Yun yung imposible na gagawin niyang posible. Aalisin niya yung takot mo, bibigyan ka niya ng kakayahan, at sa huli, no, nagawa mo yung tungkulin mo bilang alagad ng ating Panginoon. Yun. Nice. Nice po. Yan. Okay, mga kapatid. Ngayong narinig na natin yung mga reflection natin, nabasa na natin yung mga readings natin. Dako naman ngayon tayo sa applications. So, Brother Jay, paano mo naman ngayon i-apply sa iyong buhay yung mga natutunan natin ngayong episode na to? Yes, bro. Sa panahon natin ngayon, mga brothers, sobrang kakaiba na. Kumbaga, saan man tayo magpunta, saan man tayo nakakita ng lugar na talamak talaga yung krimen, karahasan, no? So, sobrang nasasakto talaga yung mga pinag-uusapan natin, yung mga nagdaang araw, mga nagdaang episodes natin. No? Minsan nakapag-isip na tayo ng masama. Ba't ba ginagawa ba 'to ng taong tong pumatay? Ba't ba ginagawang yung abort, mga nababalitan natin sa mga dyaryo at TV, no? Minsan talaga nakakaisip tayo. Tinatanong natin ang sarili natin minsan ang Panginoon na, Lord, totoo bang andyan kayo? Minsan kasi nakakaisip yung ibang tao na totoo bang may Diyos? Mga kapatid, mga tinapay, sabi ni Brother Fernand kanina, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng kahit anong masama sa mata ng Diyos, miski galit na galit ka na, miski talagang nakapag-isip ka na ng masama dahil sa nangyayari sa paligid din natin, ano? Hayaan nating ang Diyos na ang bahala. Kung sa tingin natin na walang nangyayari sa kanila dito sa lupa, pero pagdating kaya sa langit, tingin ba natin, mga kapatid, ganun pa din ba mangyayari sa kanila kung ano yung nakikita natin dito sa lupa? Kaya magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Amen. So sa buhay ko, sa aplikasyong pwede kong i-share, ay ipagdasal na lang din natin yung mga taong nakakagawa ng ganung masasama. Tulad nga nung isang, di ba, napapalita sa TV yung isang ibang bansa, yung pinatay. Si Charlie Kirk. Yes, yung nagsalita yung kanyang asawa
No, siyempre bilang asawa, magagalit ka sa pumatay. Siyempre baka gawin pa nung taong pumatay na yun sa iba. Pero anong ginawa ng asawa niya is pinatawad niya yung pumatay sa kanyang asawa. So tayo, bilang tao, ay pagdasal na lang natin yung taong yun na sana ay mapatawad din siya ng Diyos. Amen. Huwag tayong manghusga, huwag tayong gumawa talaga ng sabihin natin na yung dungis sa kamay natin. Ngipin sa ngipin. Oo, yung talagang bakal sa bakal na. Oo. Huwag tayong gagawa ng ganun kasi tayo pa ang lalabas na masama. Ikaw pa yung gagawa ng kasalanan. Hayaan na natin ang Diyos ang bahala sa Kanya. Amen. Ipagdasal na lang din natin Amen. yung mga taong gumagawa ng mga bagay na yan, mga karahasan, mga krimen o mga nangyayari. Pagdasal natin sila. Sabi nga dito sa unang pagbasa, itaga mo sa bato. Itaga mo sa bato na hindi yan makakalimutan ng Diyos sa mata, especially ng ating Diyos. Kaya sa ating mga kapatid, tayo, tulad ng sabi ko na wag nating dungisan ang ating mga kamay, especially yung ating pag-iisip. Kasi pag nag-isip tayo ng masama, especially sa kapwa natin, miski masama na nga ang ginawa nila, pag-isipan pa natin ng masama, pangit na din ang ang imahe mo. Kasi nga, sabi nga 'di ba sa isang basahin na dapat malinis ang iyong isip, salita at gawa. So Amen. dapat malinis tayo at may kasamang panalangin. Kung may kagalit man tayo, kung may ayaw man tayo dito sa lupang ito, kung may mga hindi ka magustuhan sa nangyayari, ipagdasal natin at magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Amen. Amen. Nice. Praise God. So, yun, Brother Mark. So, na-share ko naman yung application ko. Para sa'yo din, bro. So, paano mo siya ma-apply? Okay, so kanina tinuro sa atin na dapat yung pananampalataya natin kailangan patuloy na nag-aalab. Yan. Yan. So, paano ba natin pag-aalabin yung ating pananampalataya? Paano? Siyempre, number one, magsimba. Yan. Number one, magsimba. Makinig tayo kay Father, Yan. no? Kung ano ba yung tinuturo niya, no? Kasi yung mga sinasabi ni Father, for sure, galing sa Panginoon natin yan. Kasi nga, yun, kaya nga sila pare. They are, sila yung sila yung kumakatawan sa ating Panginoon dito sa lupa. No? So, marami tayong matututunan sa kanila, basta makinig lang tayo mabuti. No? At syempre, magbasa tayo ng Bible. No? Tama yun. Manood tayo ng usapang tinapay. Yun, Amen. Lalo Yan. yun. Marami tayong matututunan dito. Yes. Hindi kami ganun ka-professional, hindi kami ganun kagaling, pero for sure, yung ating Panginoon makikipag-usap sa inyo sa pamagitan po namin. Yun. At syempre, kailangan, marunong tayong makinig sa mga teachings, no? Ng mga elders natin, no? Amen. Sumali tayo sa mga community, Yan. no? Gaya ng Missionary Families of Christ. Yes. Shout out sa MFC. Yan. So, yun yung mga pwede nating gawin para lumakas yung ating pananampalataya. Yes. At syempre, ang higit sa lahat, yung magdasal. Yan. Yung kausapin natin ang ating Panginoon. Yan. So, ayun, mga practical na pwede nating gawin. Libre. No? Wala kang kailangan gastusin. Kailangan mo lang maging present. No? Kailangan yung time mo ang makarating. Ang gawin mong available. No? Yan. Sabi nga ng ating Panginoon, be available at ako yung bahala sa lahat ng mga kailangan mo pang asikasuhin. Kasi napaka-busy natin. No? Marami tayong pwedeng idahilan. Yan. Pero kung tayo ay tapat sa ating Panginoon, kaya natin ipagkatiwala yung oras na ibinibigay natin sa Kanya, wala tayong magiging problema pagdating sa ibang mga bagay na ating isinantabi para sa Kanya. No? At syempre, napaka-importante din na marunong tayong makinig. Gaya ng ginawa ni Saint Paul, no? Nagturo siya kay Timoteo. Timothy. No? Tinuruan siya ano bang dapat gawin. So si Timoteo naman nakikinig. At syempre natuto. No? Kasi mahirap yung yung sarili mo lang yung pinapakinggan mo. Kasi
hindi naman, kung sarili mo lang, Palpak yan. ayun, no? Kasi meron tayong mga ano may mga hindi tayo nakikita sa sarili natin. Oo. At for sure, yung iba na mas matured, no, mas senior sa atin, mas marami silang na-experience na, mas marami silang natutunan sa kanilang buhay, sa kanilang journey, sa kanilang pananampalataya. At yun yung magiging gabay natin. Most especially pagdating sa pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, yung walk, yung ating journey sa ating pananampalataya ay hindi nga ganun magiging madali. Nasabi nga ni Brother Fernan kanina na challenging siya kasi yung reward ay sobrang worth it. Worth it. Kasi sabi nga yung mga reward na ganun ka worth it dapat pinaghihirapan. Amen. Oo, tama. Yun sa akin mga kapatid. Nice. So ituloy natin yung ating yung pananampalatayang tumitibay habang tumatagal Amen. at naninindigan sa ating Panginoon. Amen. Pagnigasin. Pagningasin. Okay, so ngayon naman, pakinggan natin si Brother Fernan para sa saan ba pwedeng i-apply yung ating binasa ngayong gabi? Ako ang nakita kong application ito, yung pagiging humble. Amen. Humility, yung dapat nating ikabit sa katawan natin. Lalong-lalo na kung talagang ang hinahanap mo ay ang ating Panginoon. Amen. Yes. Dahil syempre, kung si Lord ang hanap mo, kailangan bitawan mo lahat ng pride mo. Kalimutan mo yung sarili mo, di ba? Kailangan pa nga mamatay ka. So, ang ibig sabihin lang nun, kalimutan mo yung sarili mo. To die in oneself. Ipagpalagay mo na zero ka. At nang sa ganun, tunay na makilala mo ang ating Panginoon. Dahil syempre, ang daan lang para makarating tayo sa kalangitan, syempre si Jesus Christ. Amen. So, kung punong-puno ka ng pride, magiging selective ka sa teaching. Hindi mo tatanggapin lahat ng tinuturo ni Lord. Yes. Kasi, ka pa believe ka pa sa sarili mo Mami-misinterpret mo pa kung ano yung mga tinuturo niya. Nasa kasamaang palad, kung minsan, magagamit mo pa para makapagpakalat ka ng maling mensahe galing sa Panginoon. Kasi nga, pinapakailaman mo yung message ni Lord Pero pag pinagpalagay mo na ikaw ay pinakamababa, ikaw ay alipin lang, i-relay mo lang kung ano yung binibigay ni Lord na mensahe. Hindi mo siya papakailaman, hindi mo siya kakalikutin. Hindi mo siya gagawin para mag-benefit sa sarili mo. Kundi, ginagawa mo to dahil ikaw ay lingkod ng Panginoon at sinusunod mo lamang yung kanyang ipinapagawa sa iyo. For example, ng pagiging humble, kailangan lahat isusuko mo, pati problema mo. Amen. Hindi po pwede na magduduel ka sa mga negative na bagay kasi ilalayo ka nun sa Panginoon. Yung mga kagalingan mo, isusuko mo rin. Kasi kung magduduel ka naman sa galing mo, baka kalimutan mo si Lord kasi lagi kang masaya Di ba? Yun yung mapait na katotohanan ng buhay. Na kung minsan, most of the time, pag sobrang saya mo talaga, nakakalimutan mo na si Lord. Kasi nga, ang saya, puro ka na lang saya Puro ka na lang enjoy Totoo yan. At saka, ito, may narinig akong isang teaching na natuwa ako talaga. Yun daw bola ng basketball. Kapag hawak mo yan, yan, tayo, pag hawak natin yan, ano lang ba kaya natin gawin dyan? Di ba? Walang kwenta yan. Pero pag ibinigay mo kay Jordan yan, ang dami niyang kayang gawin dyan. Nagiging valuable bigla yung bola. Yung pintura, pag tayo humawak niyan, puro kaburaraan lang ang nangyayari dyan. Pero pag ibinigay mo sa magaling na pintor yan, nagiging mahalaga yung pintura na yan. Yung problema mo, kapag tayo ang may hawak ng problema lang yan. Hindi magbabago yan. Walang katuturan yan. Tayo lang ang may hawak Pero pag ibinigay mo kay Lord yan, pag si Lord ang humawak ng problema mo,
kaya niyang baguhin yan. Amen. Kaya niyang gawing makabuluhan. Yan. Ang message dito, ang isang bagay, kung sino ang may hawak, yon ang nagbibigay ng value. Mm-mm. So kapag tayo, isinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, hinayaan natin si Lord ang humawak sa atin, Oo. tayo na walang value, Magiging valuable. magiging valuable. Mm-mm. So, di ba ang sarap magpakumbaba sa Panginoon? Kasi siya yung magtataas sa iyo. Amen. Yun lamang po. Okay, may ganda yun, bro. Ay, maraming salamat mga Hey, tinapay. thank you, Thank you, mga bro. Thank you. Muli mga kapatid, maraming salamat dahil muli sinamahan nyo kami sa isang episode ng Usapang Tinapay. Mm-mm. At kung nagustuhan nyo po yung aming kwentuhan, kung may napulot po kayong mensahe, please like, share, and subscribe. Yes. At nang sa ganoon, matulungan nyo naman po kami na maikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung konting effort nyo po, napakalaking bagay po sa Yes. Amen. So, yun mga kapatid. So, salamat sa mga nagpa-follow, sa mga nagko-comment, mga nagla-like. So, gusto ko lang mga brothers i-congratulate yung naging evangelization seminar nila Brother Rome tsaka sa buong unit nila na naging successful. So, Congrats! welcome din sa mga kapatid na mga kasama namin. See you around mga kapatid. So yun nga mga kapatid, so mayroon po dyan comment section sa baba. So kung ano yung gusto nyong sabihin, comment or mga message na naparating sa inyo ni Lord, i-leave nyo dyan yung comment. And then meron din po kaming FB page ng Usapang Tinapay, Usapang Tinapay Podcast. So pa-like, share, and subscribe na rin din mga kapatid. Okay, napakaganda ng episode na to, Yes. no? Amen. So, ang dami na natin natutunan. Magtiwala sa Panginoon, pag-alabi ng pananampalataya, Amen. maging humble, no? So, napakabuti talaga ng Panginoon. At next week, syempre, meron na namang ituturo ang ating Panginoon sa atin. Amen. At subaybayan niyo po kami next week. Yeah. Samahan niyo po muli kami para Yes. mas maganda yung Usapang Tinapay. Amen. Amen. So, lagi po nating tatandaan, Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!